Nako, bansang Pilipinas nakasanla ayon kay Mike Defensor. Ang tindi ng pasabog dito ni Mike Defensor. Talagang matindi ang revelasyon niya, no? Talagang dito, ang dami niya pong sinabi, talagang dito siniwalat niya kung saan dumalo siya sa isang coalition ng mga Duterte at DDS dito ginanap sa Cebu, no? Dito siniwalat niya rin ang tungkol sa 18 Marines at sa pagkontak sa kanya ni Senator Marcoleta at himay-himay, no? Dito kasi makikita mo talaga ang isang tao consistent kung magsalita. Hindi siya paiba-iba, nagsalita dati, nagsasalita ngayon. Hindi pa paiba-iba. Ang tao nag-iimbento, tandaan nyo may butas. Ha? Kung hindi nangyari at hindi talaga nangyari yon, sitwasyon na yon, maaari may butas. Pero dito, iisa ang tinig, iisa ang tono pa rin ni Mike Defensor. Ito po, panoorin po natin si Mike Defensor sa kanyang banat dito. Kung bakit nasabi niya may matindi at tameme rito, talagang tila yata paluluhurin niya si Bonget dito sa tindi ng banat nitong taong ito. Papakinggan po natin siya. Freedom of expression. Our freedom to speak. Pero nakita nyo po, yung mga nangyayari sa ngayon, sunod-sunod ang kaso na ginagawa nila. At ito po ay hindi aksidente. O ito sasagutin ito ng mga vlogger na kalaban. Hindi sasagutin to ng kakampi kasi ang sagot dito alam na nila eh. Maski tayo alam na natin eh. Kayo, tanongin ko kayo. Eto ba mga kinakaso kala Mike? Coincidence to? Si Mike sige pwede kasi nagsasabi siya ng BAB resign. Pero yung mga taong tumutulong sa korupsyon sa Pilipinas, bakit kinakasuhan? Hindi mo pwede paumanhinan muna natin, pagpasensyahan natin sila, kung sila ay medyo naliligaw ng landas at nakapagsalita. Halimbawa ako, nagsalita ka laban sa akin kasi galit ka sa korupsyon. Pero teka muna, ako leader eh. Sabihin ko, huwag kang magalit sa akin. Magtulungan tayo, ganito gawin natin. Pumunta ka sa opisina ko o pumunta ka sa ganitong gawain natin, magtutulungan tayong dalawa. Ha? Di ba ganyan ginagawa ng ibang mga politiko gaya ni Isko Moreno, nakikipagtulungan siya. Maraming ganyan nila si Isko eh, maski mga ibang politiko eh. Nagka-problema yung isang grupo, magtulungan tayo, tutulungan mo ako, tutulungan kita. Ma-resolve ba kung hanapin natin yung tao na to nakapagpapahirap sa grupo o nakapagpapahirap sa bansa? Di ba? Ganyan tulungan eh. Bakit dinidemanda sila sa ito? Bakit dapat tinahanapan ng butas? Si Pinky, akala ko ba tulungan? Bakit ayaw mo siya sa si Senator Marcoleta, ayaw mo pakinggan? Kung talagang tulong ang gusto mo at mahuli mo, ano man ang sabihin ni Senator Marcoleta, kapwa mo senador, papayag ka na gawin yon kasi nga magkatulungan kayo. Maliban na lang kung ayaw mo talaga. Kasi ang ganda ng layunin ni Senator Marcoleta eh. Hulihin ang mga sangkot dito. Ganon din ang Pangulo. Di ba sabi ng Pangulo? Mahiya naman kayo. Di ba? Paulit-ulit natin siya sabi yan. Ibig sabihin, ang ganda ng layunin nila. O ibig sabihin, walang problema. Bakit lahat ng tumutulong sa korupsyon na to napapasama? Coincidence ba to, sabi ni Mike Defensor? O talaga may sinasadya to? May ayaw malaman? Ay ipinlano magmula pa noong 2023. Noong ibinuo nila ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Dahil importante sa kanila na mawala si Pangulo Duterte sa Pilipinas, ilabas sa ating bansa. Nang sa ganun, manahimik ang mga lumalaban para sa ating bansa, ang mga lumalaban kay VP Inday Sara Duterte. Tama, galing. Matapos ang isang taon, ano po ang ginawa nila? Nag-file ng impeachment case kay VP Inday Sara Duterte. Pera, sunod-sunod pinamimigay sa Kongreso. In-impeach si VP Inday Sara. At mula po noon, hanggang sa ngayon, sunod-sunod ang kaso. Totoo yan. Di ba nakikita natin? Totoo yan. At saan kumukuha sila ng pera? Di ba? Ibig sabihin, sinungaling lahat? Sila na naman ang anghel? Sila na naman ang tama lahat? Sinungaling na naman lahat to? Wala lang ibang tumama, sinungaling lahat? Ganun ba yon? Sila na naman ang mabuti lahat? Hindi ako naniniwala. Walang ganyan na perpekto. Di ba? Ibig sabihin, si Duterte daw, nagbabayad, sila Sara Duterte, nagbabayad. Saan kumukuha ng pera sila Sara? Di ba? Sabi ko nga, yung Kopman daw, ang sahod, 150 million a month. Isang taon na, hindi 1 billion.
Tapos babayaran pa yung mga trolls daw, pati yung mga politiko bayad din daw. Sa kukuha ng pera sila Sara na ganung bilyon. Kung susumaw mo ha, mula ng 2022 ha, kung nagbabayad talaga si Sara sa lahat ha, ang ginastos niya mula ngayon, ano na eh, umaabot na naman 100 billion eh. May ganun bang pera sila? 1 trillion na nga eh. May ganun ba? Kung talaga nangurakot sila Sara ng ganun, ha? O sige, di ba transaction 6 billion? 6 billion transaction ang pera. Ibig sabihin may billion si Sara ng transaction na gano'ng kalaki, 6 billion. Tapos kung kukumpiti mo, kung palagay natin nagbabayad sila Sara ng mga troll, nagbabayad ng mga politiko para tirahin ng administrasyon, nagpasa, ano yun, sa AMLAC yun, sa civilian na. Kay Kaufman pa lang, magkano na sahod? Pagpalagay natin, 150 million daw, isang buwan. Hindi naman napatunayan. Ano yan? Si Sara, unlimited ang pera? Nagbabayad? Eh di sana ang laki ng AMLAC niya ng sobra. Sana AMLAC niya nasa 30 billion. Eh 6.5 billion lang ang transaction niya eh. Hindi mo ba? Itong mga talaga, grabe. Ako ho, sinabi ko kay Mayor Baste nung nakarang linggo, baka hindi po ako makapunta ng Cebu dahil merong isang okasyon ang aking bunsong anak. Pero nag-usap po kami. Nung anak ko, umiiyak pa ho kagabi. At nung aking asawa, ang sabi ko sa kanila, pag hindi ako nagpakita sa Cebu, baka akala nila natakot nila tayo. Baka akala nila mananahimik tayo. Baka akala nila hindi tayo lalaban. Di ba? Ito yung sasabi ko sa inyo eh. Na kinasuhan nyo sila Mike, kinasuhan nyo si Jason sa, kinasuhan nyo sila Bugris, kinasuhan nyo, lalo sila, di ba sabi ko sa inyo, yung isang tao na hindi naman maingay, kinasuhan nyo, nag-ingay. Di ba? Lalo nag-ingay. Alam mo, kahit pag kinasuhan mo itong mga to, hindi mo uubos itong mga to eh. Lalo mag-iingay itong mga to. Akala nyo matatakot niya mga yan? Hindi, lalo nga sisikat eh. Yung mga vlogger niya gusto makasuhan eh. Bakit? Kasi sisikat sila eh. Di ba? Yun ang break nila eh. Di ba? Isa ata, naalala niyo isang vlogger, hindi naman sikat, tapos kinasuhan. Eh, sikat na ngayon. Grabe, ang laki ng kita. O si Diwata, kita si Diwata. Di ba? Hindi naman sikat siya. Tapos nung kinasuhan niya ata siya doon na sumikat yung pangalan niya, doon na naging matunog. Doon naging nakilala yung business niya. Hanggang sa, ayan na. Di ba? Lalo siya nakikilala. Ganun po yun eh. Di ba? Kasi ang katotohanan po, tandaan nyo, ang katotohanan, hindi kayang pagtakpan ng kahit anong bagay dito sa mundong ito. Ha? Kahit anong bigat ng katwiran mo, ang katotohanan mangingibabaw pa rin. Parang mantika yan at tubig. Tandaan nyo, mangingibabaw pa rin ang mantika. Natandaan nyo, hindi lumulubog yan. Ganun lang yun, kasimple. Paano po ba nagsimula itong aking pakikisahok at pakikilaban at pagsama sa Rage Coalition? Noong pong 2025, lumapit ang isang kaibigan ko mula sa pamantasan ng Pilipinas. Ang sabi niya, Mike, kausapin mo itong isang sundalo. Sabi ko, ano ba yan? Ito yung magsasabi sa iyo kung ano yung nagiging delivery ng pera. Si Sergeant Orly Cotesa. Nag-usap po kami. Anong sabi ni Sergeant Orly? Sir, maleta po ang dinideliver namin sa Aguado, sa Malacanang, sa Forbes Park, sa McKinley, nagdi-deliver kami. Ang sabi pa niya sa akin, magugulat ka sir, isang beses nakapag-deliver kami, 46 na maleta. Nako. Magkano laman? Sabi ko, Sergeant Orly, 48 million. Di ba naalala niyo yung hearing kay Senator Marcoleta, Blue Ribbon pa siya? Di ba kinumpute ni Pinky na tumugma doon sa sinabi ni Gutesa kung ilan kilo yung isang libong ganyan kakapal, 1,000,000, di ba 1 kilo? Tapos sa isang maleta, katabi si, kung naalala niyo lang to kukwento ko sa inyo kung di niyo maalala, katabi niya si District Engineer Alcantara. Kinumpirma na si Gutesa kung totoo sinasabi niya na ganito ba kabigat ang isang maleta, ganito laman, ganito ang value. Totoo compute eh. Alam ba, 46 na maleta. Kung 10 maleta, ang isang maleta ay naglalaman ng big maleta, 56 million. Sakto na yun, walang kulang, walang sobra yung 56 million. Kung itatimes mo sa 5 yun, sakto pati timbang sabi daw di ba si Gutesa? O yun doon pala, totoo na, credible na si Gutesa Di ba? Pag man tumugma doon sa sinabi ata ng, hindi ko alam kung si Hick Alcantara nagsabi o yung isa pang
si Diskaya, hindi ko alam kung ano pero totoo yung sinasabi nila. Bakit si Diskaya, ano pinagkaiba ni Diskaya kay Gutesa? Ano pinagkaiba niya ng mga district engineer doon kay Gutesa? Bakit? Mga nagsasabi ito ba't ayaw niyo pakinggan? Na wag niyo muna paniwalaan porket na nagsasalita tayo paniniwalaan niyo na. Hindi, pakinggan mo pa lang kasi sa pakikipakinig mo, marami kang malalaman. At pag marami kang nalaman, makukumpara mo yung sinabi ni Gutesa doon sa sasabihin pa ng isa. Kaya nga napakahalaga si Martin maimbitahan Dahil sa sinabi ni Gutesa, i-cross-exam si Martin. Martin, totoo ba yung sinasabi ni Gutesa ganito? Sabi ni Martin, ay, hindi totoo yan. Tapos patutunayan niya ng ebidensya. Di ba? Tapos sasabihin mo, maghanap ka ng ebidensya? Ang ebidensya nga initrato Tapos yung sa CCTV ng Forbes Park, ayaw pa rin kunin. Anong klaseng investigasyon niya nangyayari? Di ba? Ang isang delivery, Akala ko ba ang Pangulo, nakikipagtulungan tayo sa Pangulo? Akala ko ba? Di ba? 2.3 billion pesos. Dinala daw nila sa bahay ni Saldi, inakyat doon sa Horizon, yung 46. Pagkatapos ibinaba ulit, yung 11 naiwan sa bahay ni Saldico. Okay. Hindi ko talaga maintindihan. Ang sabi ko, Sarge, bakit kailangan nyo pang iakyat yung maleta at pagkatapos ibababa ninyo? Matapos po, ilang Hindi, ganito lang yan. Kaya inaakyat binababa para picturean. Hindi kasi pwedeng picturean dun sa, halimbawa, nagdala halimbawa L300. Okay, nagdala kasi eto lang di ba misa kahit kaibigan mo na, may dalang alahas, alahas lang hindi mo pagkakatiwalaan di ba? Pag yun talagang dala mo, halimbawa, worth of 500,000 o 600,000, sabi natin 1,000,000, hindi mo pagkakatiwalaan kahit sino kung kapatid mo siya, o girlfriend mo, hindi mo pagkakatiwalaan sila pero maliban lang kung kamag-anak mo. Yun, magdadala ng maleta sa'yo. Halimbawa, mga 18 maris magdadala. Wala kang tiwala Ang gusto mo, iakyat lahat yan dyan. Bayad naman kayo, iakyat nyo lahat dyan, elevator nyo na. Tapos, pipicture natin, bubuksan natin isa-isa, tiyati kung pera laman talaga yan. Kasi malay mo, napalitan na Diba? Isang maleta lang ang nagkulang. Ay, may mag-iit ang ulo. Diba? Ikaw, halimbawa, 3 maleta pangako sa'yo. Binigay sa'yo, 2 maleta, tapos yung isa, budol money lang pala. Magagalit ka. Kaya i-check mo sa taas yun. Yun ang ano ko yun ang ano ko paano ko Kausap ko ang abogado ni Saldico. Ang sabi ko sa abogado ni Saldico, maganda magsalita na kayo ngayon. Sabihin nyo ang katotohanan kung saan napupunta ang pera. Kesa abutan kayo ng panahon ng paglilitis na hindi kayo nagsabi ng katotohanan, kayo mismo madadamay sa kaso. Tama. Huwag nyo nang hintayin pa kung sino susunod na presidente makaupo. Pag ang nakaupo ngayon ay Pinklawan, mga malalamya yan. Baka hindi kayo mapanagot. Pero pag number 1 si Sara ngayon, mapaupo yan at dina-impeach, si Sara maupo, makukulong lahat kayo. Batay sa due process batay sa ebidensya siyempre. Kasi nga, walang ebidensya ngayon. Asan kukuha ebidensya? Anya si Marcoleta, ba't di mailabas? Paano kukuha ng ebidensya? Wala namang investigasyon ginagawa. Sige nga. Paano makakapag-produce ng ebidensya? Saan magsisimula? Kung hindi mo kakausapin yung taong huwag kayo magpapanilang sa mga vlogger Vlogger na nagsasabi niyan. Na kailangan mo daw ebidensya bago ipatawag yung mga dapat patawagin. Vlogger lang sila nagsasabi niyan. Pero sa batas, kailangan talaga ipatawag yung para makapag-produce at makapag-produce ng ebidensya. Halimbawa, yung tao, hindi pa patawag. Paano malaman kung saan siya pumunta? Saan ka pumunta yung araw na binigay ni Gutesa yung pera? Hindi mo alam pumunta pala si Martin. Martin, saan mo binigay? Saan mo nila? Wala ako doon sa lugar na yun. Hindi ako pumunta sa yung oras na yun, hindi ako pumunta doon sa Forbes Park. Syempre, Forbes Park, re-review mo sa CCTV. Sipin mo nagkaroon bigla ng idea na pag-review ng CCTV dahil sa pagtatanong lang. Kung wala kang pagtatanong, hindi mo maisip yun. Kailangan talaga maimbita ng isang tao para matanong. Kayo makukulong. Lahat ng pera ni Saldico madadamay. Nagulat po ako. 1 linggo lang nagsalita si Saldico. Tama,
Bago po yun, may tumawag sa akin. Hmm. Ang sabi sa akin, mula sa palasyo, Mike, ano ba tong kay Saldico? Sabi ko, hindi ko alam eh. Nagsalita siya, nagdi-deliver sila ng pera. Doon sa bahay ni Martin Romualdez. Grabe, tameme ka rito, ano, Martin. Tameme ka rito. Ang tindi bigat ng pasabog na to. Ang tanong nila, may narinig ka bang sinabing delivery kay Bongbong Marcos? Hmm. Sabi ko, wala akong narinig. At yun naman din ang kanyang affidavit sa Aguado at sa McKinley. Hmm. Matapos ang isang linggo, nagsalita si Saldico. Grabe. 100 bilyon allocation, insertion ni Bongbong Marcos. Isipin mo kung si Saldico nakapagsalita ng ganito, palagi natin hindi totoo to. Hindi pa totoo kasi hindi pa naman iimbestigahan, hindi pa naman tinatanong. Dapat talaga maimbitahan siya eh. Kahit sa Zoom lang eh, ayaw pa rin ng matandang blue chairman eh. No? Kung totoo, kung itong sinasabi niya, what if pa kaya yung sinasabi ni Martin nasa executive? Guys, hindi to congressman basta si Saldico. Hindi ito katulad ng isang congressman ng district na pinangangasiwa niya. Appropriation budget to, ano ba kayo? Hindi, para bagay, hindi maiintindihan mo itong mga ibang ayaw sa mga vlogger ayaw kasi hindi sila nakapag-aral tungkol dito eh. Kasi ako gumagawa po ako ng budget sa opisina, ang tagal. Sa gobyerno po, matagal po akong gumagawa ng budget. Ha? Diyan na ako halos umabang diyan sa gumugol na maraming panahon paggawa ng budget po. Kaya alam ko po yung mga mga kahit hindi naman kamukha na national, pero alam ko yung mga pasikot-sikot kung papaano, kung sino dapat managot. Ako gumagawa ng budget, halimbawa, may nangurakot. Ibig sabihin ba ako sisisihin? I-approve ng boss mo yun eh. Pipirma, titignan boss mo yun. Hindi pwedeng titignan ng boss mo yun. Kasi may budget deliberation, may budget hearing. Sa hearing, i-cross-exam ka. O, teka muna, bakit naglagay ka ng kotse dito? Ano mo yung 3 kotse? Ipapaliwanag mo, i-defense mo yun. 3 kotse? Sir, kasi kailangan namin dun sa opisina namin eh. Kasi yung bulok yung sakyan namin eh. Bulok na. O sige, a-approve ko to. Binudget approve na yun. Dadaan pa ng planning yun. Dadaan ng budget office yun. Dadaan ng ano yun, ng procurement. Dadaan pa ng ano yun, ng planning, procurement, budget office. Marami pagdadaanan yung budget na ginagawa ko. Tapos, may budget hearing pa. Sino? Yung mayor. Uupo yung mayor doon, titignan. Tapos, pagtapos sa lahat, pipirmahan ng mayor, pipirmahan ng hepe. So, alam mo lahat ng kinikilos mo. Tama? Hindi ka pwede makapaglabas o gumawa, hindi alam nila. Tama? Nakapagtataka ako na bakit ako lang sinisi, hinugkar ng korupsyon. Gets nyo? Gets nyo? Ang ibinigay niyang pera, 25 billion pesos. Grabe, laki nun. Eskwelahan mga... Ano sabi ni Harold Respicio? Sigurado ko, lahat na tayo magkakakaso. Mabuti pa, si Bebot, Belio, at saka si Alcusi, pwede na to sa probation, 70 years old na. At ito naman si Bebot Alvarez, hindi to magkakakaso ng sedition, inciting to seduction. Pero inyo mga kasama, 1 linggo, nagsalita si Saldico. Kaya po ako tumayo sa EDSA. Ang sinabi ko, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi ko sa kanya, Bongbong Marcos, ikaw ang mahiya. Ikaw ang dapat na ikulong. Grabe. Tindi nito. Paluluhurin si Bongit. Di ba? Mike Defensor, nagwala. Pagkatapos po nun, sunod-sunod na. Paluluhurin nito yung mga dapat pala si Talambalustro, si Romualdez. Yung aking problema. Ayoko makialam sa politika talaga. Pinapatakbo ko sa isang congressional district. Sabi ko, ayoko muna. Dahil matagal akong nawala doon sa negosyo. Pagkatapos kinausap ulit ako ni Senator Dante Marcoleta. Yan ang sasabi ko sa inyo.
Yan ang totoong senador. Nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan kahit sa lahat. Si Pinky ba ginawa yan? Hindi. Hindi ginawa yan. Puro haka lang ginagawa niya sa Senado. Kaya nga sabi, intro voice eh. Puro amba lang. Amba lang siya. May nakita ba kayong tagumpay na ginawa niya ni Pinky? Dito sa Blue Ribbon ha? Noong araw, marami siyang tagumpay na ginawa. Yung PMP chief pa siya ng Pilipinas. Di ba? Talagang mahusay siya. Talaga based on sa ano siya, based on ebidensya. Talagang scientifical yung galawan niya. 'Di ba? Ngayon, wala na. Sabi ko, boss, ayoko na humunang makialam. Pero nakausap ako ni Gutesa. Sinabi niya yung pera. Nagsalita si Saldico. Pagkatapos po noon, narinig ko yung 18 Marines. Nakausap ko po yung mga sundalo. Alam nyo, ang delivery sa isang linggo, 3 beses. Tinanong ko sila, gaano ang pinakamaliit na delivery? 500 million pesos. Grabe. Gaano ang pinakamalaking delivery? 4 to 5 billion pesos. Grabe. Hindi, totoo yan. Kahit niya 10 billion eh, isang delivery. Tapos sabihin ni Pinky, paano mag-deliver ng 805 billion sa maiksing panahon? Kaya yan, basta pera. Kaya yan. Isipin nyo na lang yung mga truck ng basura. Basura lang yun ha. Pinapasahod lang sila. Pero nakukolekta nila sa buong subdivision nyo, sa buong Metro Manila, nakukolekta nila. Di ba? Alam nyo yan, yung mga truck ng basura. Hindi ko naman nilalait sila, pero hindi ko minamalit sila. Ang sa atin lang, in-example lang, inalogy ko na lang sa kanila. Yung mga truck ng basura, nakukolekta lahat ng basura eh. Pagdaan sa'yo, kukolektahin lahat yan. Tapos itatapon doon sa tapunan ng basura talaga. Nagagawa nila lahat yan sa maiksing panahon lang. Yung Metro Manila pa na nila. 'Di ba? Sipin niyo nila, pera pa kaya? Isip-isip kayo ng logic. Si Pinky walang logic 'yan. Ikot-ikot. No nagkwatong hearing, nagbibigay sila ng pera. Nung impeachment ni BP Inday, nagbibigay sila ng pera. At ang nakakalungkot, yung ICC, yung palang ginawa kay Duterte, simula't simula pa lang, ay talagang sinetap na nila. Inayos na nila. Ang mga witness, dinadala sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati. Dinadala sa hotel niya, sa Maidas. Hindi umaalis ang mga inspektor ng ICC. Dinadala ni Senator Trillanes ang mga witness mismo para ibuo ang kaso kay Pangulong Duterte. Grabe. Pati ho yung pera, narinig nyo naman yung mga sundalo. Ilang beses nagdi-deliver ng pera. Sumusundo, kotse ginagamit. Kaya ho nakita nila, ito ang gagawin namin kay Pangulong Duterte. At matapos dyan, i-impeach namin si Inday Sara Duterte. Grabe. Para sa 2028, kami pa rin at wala kaming Duterteng mga kalaban. Tama? Oo, pwede. Ngayon mga kasama, lahat may kaso na. Si Kiko, ilang beses na ho to. Kakabalik pa lang nito, baka matanggal ulit. Ganito lang kasimple lang eh. Ganito kasimple yan ha. Kasuhan si Kiko. Kasuhan sila Libiste. Kasi, di ba, titira nila si Bonget, sila Marcos, titira niya, sabi, Marcos, magnanakaw, Marcos, lahat ng kaba ng pera, nandiyan, di ba? Si Marcoleta, hindi naman niya siyasabi yun eh. No, pero itong mga to siyasabi, di ba, si Mike, nakiBBM si BBM ang kurakot. Pero ang kinaso sa kanila, hindi naman dun tungkol sa sinabi nila. Kung talaga nasa katwiran sila, ang ikakaso sa kanila tungkol doon sa sinasabi nila. Halimbawa, sinabi ni Kiko Barsaga, magnanakaw si Marcos, kasuhan mo tungkol doon sa magnanakaw, hindi naman talaga, kung hindi magnanakaw si Marcos, doon mo kasuhan siya. Hindi nangyayari. Ang nagiging kaso niya, hindi doon sa sinabi niya, ibang bagay. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin mo, lahat sila may kaso sa ibang bagay, hindi naman sa sinabi nila. Gets niyo ba? Ibig sabihin, hanap butas. Tama? Kayo sumagot, ayoko sumagot eh. Nagtatanong lang ako sa inyo, itong tanong to. Nagkataon lang ba lahat sila may kaso? Sa hindi naman nila sinabi? Alam ba, pag siya si Libise, sinabi ni Libise, kurakot ang
si ES, kurakot si ES. Demanda mo si Libis, batay sa sinabi niya, na kurakot si ES, patunayan mong hindi. Cyber libel mo siya. Hindi naman totoong kurakot si ES eh. Sabihin nyo, hindi. Kinasuhan siya sa iba, ang layo. Ibig sabihin, hindi, halap butas. Di ho ba? Nasaan ang katwiran doon? Ang alam ko, kapag ang isang tao ay talagang kinakalos ka at talagang alam mong hindi totoo siya sabi niya, kakasuhan mo siya batay sa kanyang sinabi. Tama? Hindi, alam ba, pumasok siya sa bahay, anong kaso niya? Di ba trespassing? Ha? Tapos kakasuhan mo siya ng jaywalking? Hindi totoo. Kasuhan mo siya, batay doon sa ginawa niya. Kung totoo. Si Harold, ilan na rin po yung kaso. Ewan ko lang sila kung Duterte kung meron na. Pero lahat na nagsasalita, lahat na lumalaban, kinakasuhan nila. Di ba ganyan din po ang martial law? Walang deklarasyon, pero ang NBI, ang mga pulis, ang BIR, ang lahat ng ahensya ng gobyerno, kasama ang COMELEC, kinakasuhan lahat ng kanilang kalaban. Yan ang martial law ni Bongbong Marcos. Ang media, hindi nga sinara, pero limpak-limpak ang salapi na ginagamit nila. Ang SMNI, sinara, tinatakot nila para kung ano ang balita nila, yun lang ang lalabas. Yan ang martial law ni Bongbong Marcos. Grabe. Yan ang paniniwala ni Mike Defensor, ha? Kasi dapat ang tao bilang isang leader ka, pag binatikos ka, hindi ka naman pinagbibintangan. Halimbawa, sinabihan kang ajik. Patunayan mo, hindi ka ajik. Patunayan mo. Hindi yung ididemanda mo sila sa hindi niya naman nila sinabi. Sa ibang bagay mo sila babawian. Dapat, di patunayan mo. Gano'n lang kasimple yun eh. Ang ba sinabi, magnanakaw ka? Idemanda mo siya para magkaroon ng investigation doon sa sinabi niya, kung totoo yung sinabi niya, para malinis pangalan mo. Di ba gano'n? Ano ba nangyayari ngayon? Parang hindi. Kaya yung mga tsambayan ng Pilipino, nalilito. Kaya pakiramdam tuloy ng taong bayan. Kasi alam bakit? Alam mo bakit din nila kinakasuhan yung mga tao batay sa sinabi nila? Ha? Ito suggestion, ito teorya ko. Halimbawa, sinabi ni Mike Defensor, magnanakaw si senator ganito. Magnanakaw si ganito. Pag nagkaso yung sinabi niyang pangalan, halimbawa si Bongit, nagkaso yon na hindi ako magnanakaw, magkakaroon pa ng investigasyon eh. Baka mahalongkat pa eh. Doon sila natatakot. Kaya magkakaso sila kay Mike sa ibang bagay. Maaring pag-initan yung negosyo, maaring pag-initan yung... Pero hindi ko sasabi, hindi ko pinatagol yung negosyo ni Mike ha. Kung mali yung ginawa ni Mike, due process, syempre palagutin pa rin. Pero nakapagtaka lang, nagkakaso sila sa hindi nila sinabi. Kaya yung taong bayan tuloy, ano ka ngayon? Kaya pala nag-iingay ka kasi may tinatago ka. Di ba? Nagiging yung tao, nagiging mangmang na tuloy. Saka nakakita nag-iingay, nagtatago, nag-iingay. Wala namang ganun. Kaya nalilito lahat ng taong bayan, nakakarinig nun kasi bakit mo? Kaya pala may baho ka rin pala eh. Parang nga naman may baho din siya. Dapat pag yung tao ng bintang, kasuhan mo siya dun sa batay sa kanyang binintang. Ano ba, sinabi niya, nag-a-addict yan. Di patunayan mo hindi ka nag-a-addict, magpa-hair follicle ka. Kung sino man, di ba? Yun lang yun eh. Hindi ho ba mga kababayan? Ito, lesson learned tong sinasabi ko sa inyo ha. Marami kayong matututunan dito, pasensya na kayo. Dahil ito hinihimay-himay natin. Gusto ko marami kayong matutunan sa bawat bigkas ko. Hindi kasi ako nagsasayang ng panahon eh. Hindi ako dito nakatamemeng yan lang. Nakikinig? Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Diba? Dito, hinihimay-himay ko. Kung kaya kong ipaliwanag based on science, based on Bible, based medical o psychological, papaliwanag ko sa inyo ng himay-himay. Dahil naniniwala ako pag may isang tao nagsasalita na mas matalino kaysa sa kanya at dun sa kanyang pinaniniwalaan, mas mabubuksan ang kanyang wisdom na bagay na wala sa iba. Di ba? Sabi niya ng Biblia, tinanggap mo na walang bayad, ibahagi mo na walang bayad. Libre ko na nga lang sa inyo tong Di ba? Dati pag may lesson learned sa akin, napunta pa sa bahay, nagpapaano sa akin eh. Ito payo ko sa iyo. Dati lang 'yun.
Kaya dito, himay-himay natin ito, pasensya na kayo, hinihimay-himay natin. Gusto ko marami kayong matutunan. Gusto ko hindi kayo pupunta sa akin para lang makinig ng sino mang balita. Hindi, may matututunan kayo sa akin. Nakita ko si Jun Abines. Minsan kami nag-rally dito. Nung ASEAN. Tapos na yung rally. Kasama namin sila Lito. Saan pa yung isa natin? Ayan, si Jimboy. Nagkakapi na lang kami. Doon sa bahay doon sa lugar ni Winley. Nilusob kami ng mga pulis. Tapos na yung rally. Tumayo ako, sabi ko sa mga pulis, bakit to? Anong problema? Colonel, sir, pasensya na. Kailangan may arestuhin kami. Sabi ko, tapos na yung rally namin eh. Sir, utos sa taas. Lalaban po sana kami. Nakita namin, merong 10 motorsiklo na kinuha. 10 riders na kinuha. Ang sabi po ni Jun, ako na lang po ang susurrender. Ako na lang ang kakasuhan nila. Grabe. Bait. Nakita niyo yung ginawa kay Joy Sonsa. Kailan lang? Alam niyo yung kaso niya? Hindi naman cyber libel. Unlawful utterances. O, di ba? Kinakasuhan sila sa hindi naman nila sinabi. Dapat sa sinabi nila, kasuhan nyo sila. Bail. Pero hinuli nila weekend para hindi makapag-bail yung tao. At ikulong po nila. Tinatakot po nila tayo. Tinatakot nila tayo para tayo manahimik. Yan ang klase ng kaibahan ng demokrasya at diktatura. Ang sabi ko sa isang kaibigan ko sa kabinete, alam nyo, sabi ko, kami nagsasalita. Hindi kami nagsasabing gumamit ng armas. Hindi kami nananawagan ng revolusyon. Hindi kami nagsasabi na dapat gumamit ng dahas para palitan ng gobyerno. Totoo! Nagsasabi kami na si BBM dapat mag-resign para sa kabutihan ng Pilipinas. BBM resign! BBM resign! BBM resign! Totoo na nananawagan kami na bumabasa sa pwesto, hindi para sa amin, pero para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Pero yan po ay karapatan namin. Yan po ay nasa loob ng aming karapatan bilang Pilipino. Hindi nyo dapat takutin ang mga tao na nagsasalita na hindi naman gumagamit ng dahas. Dapat ina-approach yan eh. Presidente ako, nagsasalita. O, may mali-malita. Magpipresenta na ako eh. Kung wala akong kasalanan ha. O, ganito gawin mo, Mike. Bakit ang titira mo ako, Mike? Mike, wag ganun. Ganito gawin natin. Sige, tutulungan ko kayo. Gawa tayo ng isang coalition o gawa tayo ng grupo. Tuklasin natin kung sino yan. Sige, uutusan ko si Ping. Si Pinky mag-imbestiga. Ganun dapat eh. Na hindi naman nakikipag-away sa inyo, kundi nagsasadya lamang sa korupsyon na nangyayari. Nagsasalita lamang sa problemang nakikita namin sa ngayon. Bakit po ako hindi magsasalita? Yung PhilHealth, 60 billion pesos, kinuha nila yung pondo. Hindi lang yun. Yung 90 billion na dapat nilagay nila, hindi nila binigay. Habang ang maraming bansang nakapaligid sa atin sa Asia, Thailand, Japan, Korea, Singapore, ang ganda na ng PhilHealth program, ng kanilang health program, health insurance program. Ang binabayaran 10%, sa Pilipinas, 70% pa rin. Bakit ako hindi magagalit? Kita nyo naman ang traffic. Dapat kritika. Nagagalit kami dahil sinanla ninyo ang bansang Pilipinas. Grabe, sinanla. Oy, ito, figure of speech na ito. Hindi talaga sinanla ang Pilipinas ha. Ibig sabihin na sinanla ang Pilipinas, lahat ng bagay na ikinasasama. Gaya ng pagsuko ng soberanya ng Pilipinas. Si Bato, papahuli. Papayag ka ba?
pangalawang araw na ngayon na si Bato matulog na huhulihin, nakarampa. Ba't di magsalita ang presidente o sino man? Akala ko ba sabi ng presidente, ayaw niya makipag-ugnayan sa ICC. Bakit pumapayag ka? Parang inuhuli si Bato. Dapat dyan pa lang, salain mo na eh. Dapat presidente ka, magsalita ka eh. Tigil niyo yan, ayaw ka hulihin si Bato. Dito niyo kasuhan si Bato sa Pilipinas. Dapat ganoon eh. At kawawa ang kinabukasan ng aming mga anak. Kaya po nung kami nagpunta, Kaya kasabi ni Mike, ni Seto Marcoleta, di ba, Mike? Nagpatulong kay Mike. Mike, tulungan mo ako, Mike. Itong tukusin natin to. Kasi doon magsisimula na eh. Ang investigasyon eh. Di ba? Wala eh. Kakasama ng loob. ni Bebot Alvarez, nag-usap kami. Kailangan tayong tumindig. Kailangan nating magkaisa. Noong araw, korupsyon lamang. Pero ngayon, persecution. Corruption at martial law na nangyayari. Pumunta kami sa isang tao na alam naming may paninindigan. Ang isang taong walang pangarap, walang ambisyon, pero dahil kinuha yung kanyang ama, napilitan siyang manindigan para sa kanyang pamilya at sa sambayanang Pilipino. Lumapit kami sa kanya at sinabi namin, kailangan mo kaming pamunuan. Kailangan mo kaming pamunuan dahil ikaw ay isang Duterte. Dahil ang Duterte ho, hindi naman tao. Hindi naman si Digong Duterte. Kung hindi, yung paninindigan niya na hindi siya makasarili, naglingkod sa tao, nagbigay ng kanyang sarili para ayusin ang ating bansa. Kaya nga maraming, pati si Mekos nagsalita na. Kailan si Mekos? Di ba, napakadelikado ng bansa ngayon. Dati, nalamang ganyang tututukan ka ngayon, iba na eh. Ika sa panahon ni Duterte, meron pa rin naman eh. Meron pa rin naman talaga na krimen sa panahon ni Duterte. Hindi naman mapiperfect yan eh. Ano ka ba? Hindi mapiperfect yan. Pero, at least, ang laki ng binawas. Alos 70% ng krimen nawala. Di ba? Kesa ngayon. O ngayon ba? Kumpara mo nga ngayon, huwag kayo magpapaka-plastic. Kaya yung ginawa nila, inalis si Duterte sa ating bayan. Akala nila tao ang inaalis nila. Hindi! Ang legasiya, ang liderato, prinsipyo at paninindigan ng Digong Duterte. Kaya nung lumapit po kami, Duterte! 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 kaya po, lumapit kami sa kanya. Sabi ko, Mayor, pangunahan mo kami. Kailangan namin ng tulong mo. Alam namin, mahal ka ng Davao. Alam namin, kailangan ka ng Mindanao. Pero kailangan ka rin ng Visayas. Kailangan ka ng Luzon. Kailangan ang liderato mo sa aming lahat. Kaya ang sabi ko sa mga kasamahan sa Kongreso at sa Senado, huwag kayong magkakamali. Alam ko, marami sa inyo ang nabili na para tanggalin si Inday Sara. Pero pag yan itinanggal ninyo, may panlaban pa kami. Ang aming Pangulo, ang nangunguna sa amin, mga kababayan, magsitayo po tayo sa pagtang... Grabe. Ito po ay tinanggal ko na po yan kasi may iba na yung si Basti Duterte po ang kanilang diyan, no? Yun po, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ay marami namang kinatutunan at marami namang isang makabuluhang komentaryo, may kaalaman, karunungan, at higit sa lahat, masustansyang pag-uusap. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.